What is up mga pare ko? At yun, meron tayong customer dito na gagawin Toyota Hilux Vigo. Gagawin natin ngayon yung Toyota Hilux ni Utol. Sa kapatid ko to. And problema kasi nito mga pare ko, tatagas yung oil seal dito sa may axle. Ito yung nagtatagas mga pare ko, yung oil seal nito sa likod na nagdudugtong dun sa differential natin. Napansin lang dito ni Utol ay nagkakaroon ng gear oil dito, yung langis dito. Pakunti-kunti lang, bandang huli malala na, lumalakas na rin yung nagiging tagas ng gear oil. Gagawin lang natin dito, ayan nga, tinanggal ko na yung gulong tsaka yung hub. So tatanggalin natin ang buo to mga pare ko. Yan, may 4 lang naman na tornilyo to, sa 2, 3, 4. Then tatanggalin na lang natin yung brake line. So ito namang sensor ng ABS, pwede naman natin hindi natanggalin. Ayan yung naging tagas niya. Ayan. And wag nyo na nga rin pala pansinin yung brake shoe natin dahil papalitan na rin natin yan. So yun mga pare ko, babaklasin lang natin yan. Sa uhugutin natin ng buo yan mamaya. Alright. Natanggal na natin yung brake system dito mga pare ko. Yung brake shoe, tsaka itong brake cylinder din na natin tatanggalin. Yung handbrake cable para kailangan nyo rin tanggalin yan. And ito, natanggal ko na rin yung bolt dun sa likod, yung 4 na piraso. Ngayon, pwede na natin ito bunutin ngayon ng isang buo. Ang gawin nyo lang, pagka bubunutin nyo to, iti-twist nyo lang siya and then may kasamang hila. Kumbaga, dandahan lang. Ayan. May hila naman yun eh. Okay, nabunot na natin. Yeah. Okay. Okay, ito na yung buong axle mga pare ko. Ito na mga pare ko, nabunot na natin. Ito yung oil seal na papalitan natin ngayon. Yan, kung mapapansin nyo, sira na rin talaga. Ayan o, natanggal na yung spring nya. Ayan o, nabunot na siya. Ito mga pare ko. Tumatagos na yung gear oil natin dahil dito. Pwede na natin tanggalin mga pare ko yung oil seal dito. So ang pagtatanggal nito, hindi nyo dapat ganyanin yan. Kumbaga hindi nyo ilalagay dyan sa gilid tsaka tutuklapin. Kasi pag nasira yung papatungan ng oil seal, so ang mangyayari nyan, tatagas lang din. Kasi nagkaroon na siya ng gas-gas. Kaya ang gagawin natin yan, pagka pinukpok natin dito sa unahan, para tumagilid yung pinaka oil seal at saka matuklap na natin. So sisirain lang natin to sa 4 o 3 parte siguro. Okay? So dandahan lang, di baling mabagal. Yan. Saka dito. Dito naman. Okay. Yan, nasikot na natin. Yun, tumalbog pa. So ito yung oil seal natin mga pare ko. Nadali natin siya sa 4 na parte ng biyak. Yan. Yan ang iingatan nyo dyan, yung magkaroon siya ng gas-gas dito sa pinaka patungan ng oil seal natin. Okay. So ito naman wala pa kami nabibili. Ang gagawin lang namin, napupunta lang kami ng auto shop para bumili nitong oil seal na to. Kasi Toyota naman to. Toyota naman walang problema kahit hindi mo na orderin sa online shop dahil meron at meron talaga yan sa mga auto shop. Kahit maliit lang na auto shop meron yan. Alright, so hanap lang tayo. 25 years later. After 3 days mga pare ko, ayun. Toyota parts pa more. Ayun, dumating din yung in-order nating oil seal. So ito na siya mga pare ko. Dahil nga wala tayong makita sa mga auto shop, napilitan tayong orderin na lang talaga to sa Shopee dahil sa Shopee meron. Parang napahiya pa tayo ron ha. Kaya rin siguro wala talagang mga stock na ganito yung mga auto shop dito kasi napakadalang naman din talaga masira nito. Kaya lang masyado lang tayo hambog sa part na yon. Nakesyo ka Toyota, maraming parts.
So dito lang talaga tayo sumablay dahil nga yun nga, gaya ng sabi ko na madalang naman talagang masira tong oil seal ng axle. So ayan, upon checking naman dito sa bearing nung axle natin, okay na okay pa naman. Ayan, wala siyang kakalog-kalog or something na lumalabas na yung grasa niya. Ni ugong wala rin naman siya. And meron nga rin pala tayo pinagawang oil seal installer. Ayan. So ito yung gagamitin natin pampush dito sa oil seal sa loob. So sukat na sukat niya to. Yan, sukat na sukat niya yan. And shoutout nga pala sa MAB Machine Shop sa gumawa nitong oil seal installer natin. Yan. So purong bakal yan. Kasi napakahirap niyan ibalik kung wala kang ganito mga pare ko. Ito kasi sukat na sukat para pagka pinush natin ng ganon, hindi masisira oil seal. Bukod sa yun, wala tayo dito sa location ko, may kamahalan din ito. So original parts to mga pare ko. Gagawin na lang natin dito ay lilihain ko lang to para matanggal yung kalawang kasi yun. Tignan nyo. Kinalawang na yung loob niya. Kaya kailangan na natin lihain yan ngayon para maging okay ulit yung surface nito. Okay mga pare ko. Natapos na natin mga pare ko lihain to. Ayan. Makikita nyo malinis na. So gagawin na lang natin yan ngayon. Punasan na lang natin siya ng gear oil. Yung bago natin ilagay yung oil seal, lalagyan din natin ng gear oil. Itong paglalagyan ng oil seal para hindi siya masira, hindi siya mapersa. Ganon din mga pare ko tong axle. Lalagyan nyo rin yan ng gear oil para pag sinuot nyo tong axle dito sa oil seal, hindi siya maganit. Yan, para maiwasan na rin yung pagkasira talaga ng oil seal. So ingatan talaga natin to dahil bukod sa mahal, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo na wala kaming nabili dito sa location ko. Ilolubricate natin yan tsaka yun. Okay. Ayan mga pare ko, naiungaong na natin yung oil seal. Yan. Pero hindi pa nakakasagad dyan. Pinasok ko muna siya ng kamay. Tsaka ito palang oil seal installer natin, pinalagyan natin ng hawakan. Kasi nga ayun, makikita nyo lubog na lubog. Oh. Ayan. Ayan. So di natin mahawakan pagka wala to. So ayan, pinaispatan muna natin dito ng hawakan para magamit na. So ayan, tara, pupupukin na natin to. Ito nga yung oil seal installer natin. Yung laki nito, kasi laki din ito yung diameter ng oil seal natin ay kakabit para pagka pinukpok, sabay silang dalawa lulubog. Okay. So ganyan lang. Kaya talagang pinaispatan natin kasi hindi natin mapupukpok ng maayos. So ayan, pagpupukin lang natin to. Ayan, lumulubog na siya. Okay. Ayan, nailubog na natin siya ng sagad. Okay. Kakabit na natin ngayon yung axle. So, ito mga pare ko, ito yung o-ring. Ito yan, dito nyo ilalagay yan. Ayan. So, ganyan lang yung placement ng o-ring natin. Okay, balik na natin tong axle. So, yung nasa ibabaw na part, ito yung may cylinder. Ayan. So, tusok na natin to. Ayan, dandahan lang. Hanggat maaari, huwag nyo pasayarin sa may oil seal. Ayan. Ayan. Ayan, kalalay lang. Ayan, mararamdaman nyo yun na medyo sumikip na siya ng konti. Okay. Okay, nakikabit na natin. So gagawin na lang natin ngayon, ikakabit natin yung 4 na tornilyo. So ito yung bolt nung axle natin dito sa likod. Tapos nakakabit na natin yung brake system, itong tube.
Ganun lang mga pare ko, ganun lang kadali ikabit yung oil seal natin. Basta yun nga, may tamang tools lang tayo na pangkabit kasi hindi talaga natin makakabit ng maayos yan pagka wala to. So ito naman ay pinamachine shop lang natin. Ganun lang kadali. Maraming salamat sa panonood. At kung may katanungan kayo, comment lang kayo. Paki-like and share ng video natin, tsaka papalo na rin ng page natin. Alright.